Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be... Hi everyone! Welcome back dito sa ating vlog, and for today's video, we will be doing a food prepping since we are a stay-home mom. Usually talaga pag gabi napapagod ako since breastfeeding na tayo, and parang oftentimes nagigising ako to feed baby. So, ang gagawin natin for now is i-prepare na natin yung mga kailangan, yung mga ulam for this week. And I haven't tried this yet, na yung bulk talaga na maramihan. So, I'll try to cook yung kaya nating lutuin for now. And especially that yung mga nabili namin is medyo mahirap siyang lutuhin. So, it's really better to prepare it earlier. Medyo naninibago ulit ako kasi it's been a while since last time na nag-vlog ako for cooking. And ngayon lang ulit ako magluluto, yeah, I think. So, hopefully, alam ko pang magluto. Charis. Nagluluto naman talaga ako everyday. But then, hindi ko lang talaga siya nabavlog. But now, let's take this time to cook. I think uunahin ko yung black beans natin. Kasi yun medyo matagal talagang maluto. I hope napanood din ninyo yung grocery vlog natin. And if not, pwede nyong balikan after this video. But anyway, let's start guys. Ayusin muna natin tong mga nahugasan. Usually talaga kapag mga hugasin, medyo nade-delay kasi depende sa oras ng ating baby girl. So, ang ginagawa ko is sayan ko muna dito. And then, maghugas na tayo kapag tulog na siya. So, kwentuhan tayo habang ako yung naghuhugas. Actually, wala talaga akong idea kung anong lulutuhin, ganyan. But, based sa meron tayo, let's think of something na pwede nating lutuhin. And, yung okay na magtagal sa fridge. Kasi may mga pagkain na hindi siya okay kapag freezer. But I'm trying to look for something. Pwede kong lutuhin, ganyan. I think moms out there can relate, especially kapag sobrang baby pa ng mga anak natin. Ang hirap talagang gumalaw kasi we are on demand. And yung oras natin ay nakabase sa kanilang oras. So, I now understand, especially sa mga nagra-rant ganyan ng mommies, na medyo malaki niya talaga yung adjustment when it comes to having a baby, especially kapag first time. And hopefully, ang ating mga Diyosawa ay nakakaintindi. Kasi ang laki ng role nila, lalo na sa atin. When we can't move or we can't do anything yet, sila yung nagiging right hand natin. Alam mo yun? Naging kwentuhan tong ano natin, food prep. But anyway, I think it's also good to have some chit-chat sometimes. So, ayun, as I was saying, medyo tinatry ko pang gamayin yung oras namin yung dalawa ng baby. Kasi paiba-iba sila kung anong season or anong age na nila. Nag-iiba yung mood. Kapag nagkakasakit sila, parang tayo din affected kasi hindi tayo makagalaw. Currently, may dinaramdam si baby. Siguro part ng teething. Kasi nga, lumalabas na yung kanyang ngipin. And may dalawa na siyang ngipin. So, hopefully,
as she grows, ganyan, mas madami tayong magagawa. But depende pa din kasi nakadepende na nga ngayon yung time natin sa kanila. Kapag nandito si Habs, siya na yung maghuhugas. Hindi ko sure if gusto niyo yung ganitong style ng vlog na habang may ginagawa tayo, nagchichikahan. So, just comment down below if okay ba sa inyo yung ganito or just a quiet type ng vlog. Minsan, I just feel na magsalita. But sometimes, I want also to be quiet. Alam mo yun? May moment of silence din. Nakakawalang energy kasi minsan kapag salita tayo ng salita. So, this is our daily life. We stay home with baby and then kapag nap time niya, nag-e-edit ako. Hindi talaga ako nakakatulog kapag sa hapon. Kahit pagod na pagod ako. Ang hirap matulog. I mean, hindi ko kasi nakasanayan na natutulog sa hapon. Ayan, gising na ang ating baby girl. Hindi pa tayo tapos. So, this is what I'm telling you. Mama is here. Shh, 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 shh. Opoy. Opoy. Mama. Mama. Okay. Mama is washing the plates. Ito guys, yung sinasabi ko na while I'm doing something, since meron nga si baby, hindi natin siya nagagawa at one time because we have to attend kung ano yung kailangan nila. This baby girl is sick. So, kailangan nating oh, you want to see the camera? So, kailangan nating mag-adjust. Wala pa tayong nasisimulan. But that's okay. This is a part of the process of being a stay-home mom. And yeah, it's life. So, ayun, itutuloy natin mamaya guys. Ang pagluluto. Gasan natin itong black beans.
Santayin lang natin itong kumulo and then after 15 minutes, okay na siya. So, one viand done. And guys, next na iprepare na natin is yung lumpia. So, dito yung wrappers natin. Hopefully, madami tayong magagawa. Pero ito, hahatiin natin. For pesto, we got white onion, garlic, and ayan, onion. Ayan, so ito yung panglumpia natin. But I have to prepare for our little one's food. Yan, kamote. Ito. Kung may naririnig kayo sa background natin, that's little one. Ito medyo pasira na siya. But then, you don't waste food. So, tanggalin natin yung andito lang sa gilid. Okay pa naman yung nasa gitna. But then, hindi ko talaga sinasama to. Kasi, very old na siya. So, tanggalin na natin yan. Tiga. Asin. Kanang siguro yung extension niya.
Yan, luto na itong pagkain ni baby. So, antayin lang nating lumamig. Then, magbe-blend tayo. Timplahan lang natin to. Kasi na freezer. And i-marinate lang natin siya. After this, lulutuhin ko na din para lesser yung cooking time kapag kukunin siya from freezer. Wala tayong lemon, so suka yung nilagay ko. By the way, yung suka kasi nakaka-preserve din siya. And yun yung paborito ni Habs. Yung may asim. Buti na lang gumana to kasi from last time parang nasobrahan kasi ata sa tagal. Kaya tumigil siya. Here we are. Very helpful talaga kapag may ganito ka. Yan, may tatlo tayong kamote for baby. We are preparing your food for a bit one. Sorry. Oo, mabit lang. Stay. Bye! Tubig naman natin to kapag lulutuin na yung lumpia. Medyo nagtutubig na to. Pero, lagyan natin siya ng harina mamaya. At itlog siguro para may mag-bind sa kanila. Kasi, kapag masyadong matubig, madali siyang mapanis. Medyo nagmamantika siya. So, lagay natin yung bawang sibuyas para medyo maluto siya. Lagyan natin ng more pampalasa. Hi, Dana. Ayan guys, santayin lang nating mag-sit yung nor dyan sa karne. And then, ilagay ko na din itong mga veggies. Perfect na luto. Ito yung kinukuha ko kasi parang mas maganda yung pagka-crispy nito kapag tapos na siyang maluto compared with yung puti. Yung puti naman, sobrang crispy niya na parang nadudurog na siya.
Yan, fruit of labor natin. Kain tayo, guys. Ang lutong. Sausawan na lang.